I-rated SPG. Sa mga kapamilya, updates and review lang po tayo ng APG ang probinsyano ngayong araw ng Martes. Nagpaalam na itong si Madam Lily dahil marami pa raw siyang gagawin. Kailangan na raw niyang asikasuhin ang pagsira sa reputasyon at imahe ni Renato at kailangan din niyang ituloy ang paghahanap niya sa nawawalan niyang asawa, si Oscar. Sabi ni Madam, asikasuhin niya daw ang negosyo nila. Maghanda raw siya sa pag-agaw ng 20 billion transaction kay Renato. Ako nang bahala, Madam, sabi ni Lito at umalis na si Madam Lily. Kita mo naman, kapag kinusto mo, tadhana na mismo ang gagawa ng paraan para mangyari ang kagustuhan mo. Umaayon ang pangyayari sa layunin niya, kagustuhan niyang mabawi ang kapangyarihan sa palasyo. Kapangyarihan na kailangan niyang mabawi upang matiyak na maging malakas ang kandidatura niya bilang Pangulo. At kailangan niyang patibayin pa ang pwersa niya na kailangan daw na mas maging tapat ang kanyang mga kaalyansa. Lalong-lalo na raw itong sa Arturo. Samantala, nagdala ng prutas at may inom itong si Mariano kay Cassandra. Kain daw muna siya para hindi raw magutom ang baby nila. At biglang dumating itong si Ellen. Ano raw ang ginagawa niya dito? Hindi niya raw ito teritoryo. Siya daw ang nauna dito sa compound kaya may karapatan siya. At speaking daw sa teritoryo, naglagay daw siya ng kordon papunta dun sa bahay niya. At para saan daw ang kordon? Para daw protektuhan ang teritoryo niya. At sinusunod lang daw naman niya si Mariano. At kung gusto niya raw na maging tahimik ang pagtira niya dito, hanggang dyan lang daw siya sa lugar niya. At kapag lumagpas siya, ilulublob daw ito sa swimming pool. At subukan mo, sabi ni Cassandra. At umawat itong si Mariano. Pwede ba, wag na kayong mag-away? At sumasakit daw ang ulo nito sa kanilang dalawa. At bakit? Kasalanan daw ba nila? At sumusobra na daw itong si Mariano. Kayang-kaya niya daw na palayasin itong babaeng to sa compound na ito. E di sana daw ay nasa palasyo pa lang ay napalayas na siya. Sino nga daw ba ang kinalagkat palabas ng palasyo? At baka gusto raw niya na lampasuhin siya ulit. Kaya daw ba niyang gawin ngayong buntis siya? Subukan daw niya dahil matagal na raw niyang alam na plinanta siya ni Madam Lily para agawin si Mariano. Kaya daw pala hindi nakontento sa kanya si Arturo dahil masyado siyang mapanghinala. Bakit naman daw niya gagawin iyon? At tama lang naman daw tong si Cassandra. Tanga lang daw ang napapauto ni Madam Lily. Ramdam niya na love at first sight lang siya sa kanya. At tulad niya rin, nabighani lang daw siya sa kanyang sex appeal. At magkaaminan na daw sila. At ngayong buntis na raw siya at magkakaanak na sila ni Mariano. Ayaw niya raw na may kahati at gagawin niya raw na mapalayas siya dito sa compound. Tala, hindi raw papayag itong si Ellen na ganoon lang daw ang gawin ni Mariano. Baliw lang naman dito dahil nagdadalang tao si Cassandra. Pero paano daw kung mabuntis rin siya? Baka raw piliin na siya ni Mariano. Hindi raw, lalong malilito raw itong si Mariano kung sino ang pipiliin sa kanilang dalawa. At ibig sabihin noon, pumapayag siya na magkaanak kay Mariano. At ano daw ba ang iniisip niya? Hindi raw pwedeng dalhin ng lalaking yun ang anak niya. Tama na lang daw si Cassandra ang malahian niya. Samantala, marami daw siyang malalaman tungkol kay Arturo dahil sa magkalyansa na sila. Magagamit daw niya iyon kung sakali magkatrayduran sila. Pero sa ngayon, mabuti raw muna na magkaibigan sila para raw mapapagsak nila ang mga kalaban nila. Sigurado raw na hindi na makakapurma itong si Madam Lily. Sigurado na raw na siya ang magiging pangulo ng bansa. At papatayin daw niya itong si Madam Lily pagkatapos niyang manalo. Sa kabilang banda, iniutos ni Lito kay Winston na gumawa ng paraan para magkaroon ng koneksyon sa mga dayuhan na parokyano ni Renato dahil karat na raw ang pagkabatay ni Jacob Serrano at sigurado raw na wala ng tiwala ang mga dayuhan kay Renato na kaya silang protektahan at doon sila papasok ngayon. Sila na raw ang makikipag-usap sa kanila at aagawin nila ang 20 billion na transaksyon. Kabilang banda, nagising itong sa Pangulong Oscar. Okay lang daw ba siya? Kanina pa raw siya walang kibo. Nahihirapan na raw siya. Pakiramdam niya ay nalulunod na lang siya sa isang malawak na dagat sa kasakiman at kasinungalingan. Napakabigit daw nangyayari sa kanila ngayon. Sa bawat oras at araw na dumadaan, parang palit na raw ang tsansa nila sa pagsupil kina Lily at Renato sa pang-aabuso at pagbababoy ng ating bansa. At kasalanan niya daw ito. Kasalan daw niya si Lily at hinayaan na manipulahin siya. Pero wag daw siyang panghinaan ng loob. Andito pa raw sila para makatulong sa kanya. Para mahanap na raw sila Cardo Dalisay para daw makasama nila para sa pagtatama ng mga maling nagyayari. Pero paano raw makikita si Cardo? Ngayong napakaraming kalaban daw ang naghahanap sa kanila. Hindi raw ito makatarungan para sa kanila. Napakabigat na responsibilidad ang inatang niya sa balikat nila. Napakabigat daw na pati buhay nila ay nakasalalay. At nag-aalala sila at pinanghihinaan na daw ng loob itong si Mr. President. At hindi naman daw nila masisisi dahil alam naman nila ang pinagdaanan ni Mr. President. Kung siya daw si Mr. President, malamang daw ay nasiraan siya na ng bait. Nakasalalay daw sa kanya ang lahat ng buhay at kinabukasan ng mga Pilipino.
Patawarin daw siya ng Panginoon kung naging mahina daw siya. Alam niya daw na hindi niya ibibigay ang lahat na ito, ang pamunuan at iligtas ang bayan sa kapahamakan. So sana ay bigyan pa siya ng kunting lakas at hayaan na patuloy na maging sandalan siya, kung hindi ay tuluyan siyang babagsak. Samantala, napatawag itong si Agustus kay Madam Lily. May magandang balita raw. Hanap na raw ng mga taon nila sina Elizabeth, Ambo at Pangulong Oscar. At sigurado raw, lagpas pa sa 100%. Ipunin daw ang lahat ng tauhan nila at pupunta nila kung nasaan si Pangulong Oscar. Hindi na raw pwedeng makatakas sa pagkakataon na ito. At tinanong ni Madam Lily kung nasaan si Pangulong Oscar. Naroon daw sa may kubo. At sinabi ni Madam Lily na silang lahat daw ay hindi sila pwedeng sumablay sa pagkakataon na ito at magbibigay ng malaking pabuya kapag nakuha na si Pangulong Oscar. Kaya't wag daw silang tatanga-tanga. Kailangan niya daw si Pangulong Oscar para sa pag-akyat niya muli sa trono ng kapangyarihan. Para siya raw ang susunod na Pangulo ng bansa. Kaya't pinuntahan na ito at palibutan ang kubo. At nakaramdam itong si Ambo na may taong paparating. At nakita niya si Augustus at sumigaw ito, Mr. President, mga tauhan ni Madam Lily. Kaya't nagising si Mr. President at Elizabeth. Pero itong si Ambo ay pinaputukan ni Agustus at tinamaan. At lumapit pa itong si Agustus at binaril pa ito ng ilang ulit hanggang sa nawala ng buhay. At dali-dali namang tumakas sina Elizabeth at Pangulong Oscar. Abutan kaya sila ng mga tauhan ni Madam Lily? Nakahingi kaya sila ng tulong kay Cardo Dalisay? At sa pagkakataon na ito, mag-cross kaya ang landas nila ni Madam Lily? Abangan natin at tutukan ang matitinding eksena, mga probinsyano. For more updates at kung bago pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like and share para ma-update kita sa ang EPJ ang probinsyano. Maraming salamat kapamilya and God bless everyone.